Malaya po kayong kumilos, precious Holy Spirit, sa lugar na ito, maging sa mga nasa online, sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray for the touch of the Holy Spirit to be felt by each and every individual. Wala po kayong palalampasin kahit isa na hindi makakaranas ng inyong paghipo sa hapon pong ito. Dalangin po namin sa pamamagitan po ng inyong salita. I-activate nyo po yung pananampalataya sa amin na maniwala sa mga himala ngayon pong hapon na ito. Na maniwala, Panginoon, na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay nandito sa lugar na ito. Holy Spirit, have your way. Have your way. Gamitin niyo po ang inyong abang alipin sa hapon na ito na wala pong inaasahan kung hindi po ikaw. Holy Spirit, teach us to exalt the name of Jesus. And we bow. We bow, Holy Spirit, to give you, Jesus, all the glory, all the honor, all the praise. Have your way, Holy Spirit. Malaya kang kumilos sa lugar na ito, sa aming pong puso. We pray that our hearts would be receptive to hear your word and to move freely in our hearts, Holy Spirit. Move freely in our hearts. Move in our situation right now. In the mighty name of Jesus. Sa inyo po namin ibabalik, Panginoon, at maingat ibabalik ang papuri, masasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili lang po tayong nakatayo for the reading of God's Word. Let us get our Bibles. Mga ilang talata lamang po ang ating babasahin para po sa ating pag-aaral ngayong hapon na ito. Pwede nating i-flash yung ating PowerPoint din. Job chapter 5 verse 9, ang mga talata po na atin pong gagamitin sa ating pag-aaral. Acts chapter 19 verse 11 to 12 and Hebrews 2 verse 4. And it says there in Job chapter 5 verse 9, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles. Sabihin niyo po, miracles that cannot be counted. Acts chapter 19 verse 11 to 12. Now God worked unusual miracles. Sabihin po natin, unusual miracles. By the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Hebrews chapter 2, verse 4, God bearing witness both with signs and wonders. Sabihin po natin, signs and wonders. With various miracles. Sabihin po natin, various miracles. And the gifts of the Holy Spirit. Let us say, the gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Holy according Spirit. to His own will. May the Lord bless the reading of His Word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You may be seated please in the presence of the Lord. Good afternoon po. Pakitignan nga kung masaya ang katabi mo ngayong hapon na ito. Amen. Amen. Malayo pa po ang Biyernes Santo, kaya dapat tayo ay masaya na nagkakatipon sa lugar na ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I go straight to the preaching. Bibilisan ko po para hindi po ako mabagal at magtuturo po ako ng 3 oras. Gusto niyo po ba yun? 3 oras po ako magtuturo. Okay po. 3 oras po ako magtuturo. Ang akin pong title ng mensahe ko po ngayong hapon, I believe in miracles because I believe in God. Sabihin nga po namin, I believe in miracles because I believe in God. Ito pong title ko po ay hiniram ko lang ang akin pong title. Series break po tayo ngayon. Hiniram ko lang po ang title message ko po ngayon sa paboritong tagline ng isang famous healing evangelist. Ang pangalan po ay Kathryn Kuhlman. At she is well known for her healing crusades, and this is the tagline of her program. I believe in... Ganun po talaga. Yung mahaba. I believe in miracles because I believe in God. Ganun ang pagkakasabi niya lagi. Pagka mapapanood niyo po yung mga lumang video ni Kathryn Kuhlman. And I really, when I was growing in my faith, I am tuning in
whenever I have time, to some videos of Catherine Kuhlman in YouTube. In fact, sa mga crusades niya, laging paboritong kinakanta yung kantang I Believe in Miracles. Sabi doon, I believe in miracles, I've seen a soul set free, miraculous, the change in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sod, for I believe in miracles, for I believe in God. Yan po ang yan po iinog ang atin pong mensahe ngayon pong hapon na ito. The very reason dahil po sa mensaheng ito, ang nais ko po, pagkatapos po nito, ang panalangin ko po habang inihahanda ko po ang napakahabang mensahe na ito. Napatingin yung mga man sa akin, napakahaba daw ng mensahe. Maiba naman tayo para hindi naman maging maikli yung mensahe, di ba? Maiba naman tayo, mahaba naman. Okay? So, the very reason for this message is to turn our prayer petitions, ang ating mga prayer requests, sa isang himala. Isang patotoo ng himala. Lagi ko pong sinasabi sa port area, pag mananalangin po ako, kasi pag kada simula namin, tinatanong ko sila, ano po gusto niyo yung ipagpasalamat sa Panginoon? Tapos pag gumatapos ang Bible study, tatanungin ko po, ano po ang mga prayer request po ninyo? Lagi kong sinasabi pag nananalangin ako sa pagtatapos ng aming Bible study, Lord, lahat po ng prayer request na ito, gawin niyo pong patotoo. Sino po dito ang dumating kayo ngayon, mayroon kayong pagsubok? Ngingiti-ngiti lang kayo pero may pagsubok pala kayo. Amen. Amen. Huwag mong tapikin yung katabi mo. May pagsubok ka din kasi kung wala kang pagsubok, delikado ka. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Ayan. So, I believe we are in the season of revival. Amen? Sabihin nyo nga, season of revival. And in the season of revival, miracles are of normal occurrences. Normal lang po ang mga gumagaling, mahimalang gumagaling kapag may revival. Amen po ba? Na ang bulag nakalalakad, ang pipe nakakarinig. Ay parang mali yata yun. Ang pilay nakalalakad, ang bulag nakakakita. Kanina po, nanonood po ako ng anniversary ng Green Hills. Sabi nung worship leader, nangangarap ba kayo balang araw, lahat ng itong stage na ito, hindi na magkakakitaan ng tao kasi puro wheelchair na bakante? Naniniwala po ba kayo na balang araw, normal lang po ang kagalingan dito po sa youth center? Normal pong makakakita tayo ng himalang kagalingan sa barangay. Normal na makakakita tayo sa Bible study sa company ng mga gumagaling. Normal lang na makakakita tayo ng mga pinapalayang tao sa loob ng campus. Do you believe that, church? Amen. And I want us to stir up our faith for revival, for a greater work of God, a working of miracles. Sino naniniwala dito na ang Diyos naghihimala pa din? Parang naniniwala kayo kay Nora Honor na sabi niya, walang himala. Sino po dito ang naniniwalang may himala pa rin pong ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay? Amen! And I want to tell you this, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. From Old Testament and New Testament, some biblical example, God is working miracles. God is working miracles. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is working miracles. Number one example na makikita po natin dyan, ilan lamang po ito sa mga example, kung lalahatin ko po ito, abot po tayo 24 hours. Gusto niyo po ba yun? Amen. Okay po. Number one example, Abraham and Sarah. Genesis chapter 12 to 21. Matatandaan natin anong kwento ni Abraham at ni Sarah? Si Sarah ay baog at hindi magkaanak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, magkakaanak ka. Sabi ang salinlahi mo, nakita mo yung mga bituin na yan.
Ganyan kadami ang salinlahi mo. Ang sabi ng Bible, Abraham believed and it was credited to him as righteousness. Naniwala si Abraham. Anong ginawa ni Sarai? Tumawa. Sabi po ng Genesis chapter 17 verse 16, sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kung hindi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. Magiging hari mula sa kanya, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. Kung tutuusin po sa talagang scientific knowledge ng isang tao, pag matanda ka na, tuyot ng iyong sinapupunan, hindi ka na talaga magkakaanak. Pero ang sabi ng Diyos, kay Abraham, si Sarah, magkakaanak pa siya. Matanda na sila pareho. And what happened in chapter, cut the long story short, Genesis chapter 21 verse 2, Sarah became pregnant. Yung mga gustong pong magkaanak at may asawa na kayo, pwede niyong palitan. Amen. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his hindi naman po sana in his old age. At the very time, God promised him. Genesis chapter 21 verse 2, Tagalog version po, ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Sino po dito, naniniwala kayo, imposibleng mangyari ito kay Abraham at Sarah, posible pong mangyari sa inyo. Not on your own old age, amen? But in the present age, make sure may asawa. Amen? Amen? Hindi po pwede sabihin ninyo, galing po sa Holy Spirit, ito Kuya Luigi, iba po iyon. Even in her old age, Sarah conceived and gave birth to a child. Because why? Abraham believed. Naniwala siya. Another biblical example, mabilis pa po, Moses, in Exodus chapter 12, verse 14. Marami pong ginawa ang nakamanghamanghang mga kabanghamanghang bagay ang Panginoon sa Egypt nung panahon po na iyon. Pero isa sa mga notable na ginawa ng Panginoon is in Exodus chapter 12 Exodus chapter 12 to 14 when Moses part the Red Sea. Para sa ganun makadaan po ang mga Israelites patungo po sa Promised Land. Elijah, kadami din pong ginawa ni Elijah. He called forth fire from heaven. Pinabasa niya pa yung panggatong, pang-offering. And he called fire from heaven. But one of the things that is notable also of Elijah is in 1 Kings chapter 17. Sabi nung balo, ito na lang po yung huli naming harina at ito na po yung huli naming langis. Kakainin na namin to ng anak ko, tapos magantay na lang kami mamatay. Ang ginawa ng balo, nagluto ng tinapay para kay Elijah. Ngayon, nung kumakain si Elijah, naglalaway yung balo. Sarap naman ng tinapay na yan. Sabi ni Elijah, magmasa ka nang sa iyo. Sabi niya ganyan. Pagpunta ng balo doon sa kanyang kusina, anong nangyari? Punong-puno yung kanyang tapayan at saka yung kanyang mga harina. Amen? Do you believe that God can provide for you? Amen? Sa gitna ng kawalan. Naalala ko tuloy si Sister Dory at si Brother Eddie na ubusan ng gasol. Ang ginawa nila, pinag-pray nila yung gasol. Pagkabukas ng kalan ni Sister Dory, umapoy. Tumagal pa mga 3 buwan. Ngayon, ang ginawa nila, Brother Eddie, Sister Dory, may pera na sila. Ubus na sabi ni Sister Dory, Daddy, ubus na yung gasol. May pera ba tayo? Meron. Okay, wag nating abusuhin ng Diyos. Minsan dito sa YC, naubusan din ng gas. Sabi na, Kuya Lu, di ba naubusan ng gas si Brother Eddie at Sister Dory? Sabi ko, hindi, may pambili tayo. Amen. Mga kapatid, pero naniniwala po ako sa oras na ito, sino man dumating dito may pangangailangan, ito amen pala, lalo na yung mga malalaki ang utang, magpo-provide ang Diyos para sa inyo. Amen? O sabi ko sa inyo, mas malakas yung amen dun sa utang eh. Amen? Si Naaman, in 2 Kings chapter 5,
ano pong ginawa niya? Pinatalon siya ng propeta doon sa may Ilog Jordan. Sabi niya, sa dinami, may ketong siya, sa dinami-dami ba naman ng pwedeng talunan? Sa Jordan River pa, hindi pa pwede sa Boracay na lang? Ang dami yung malilinis na, dyan pa sa Jordan River, madumi dyan. Unang talon, wala, hindi pa din kuminis. Pangalawang talon, wala pa din. Hanggang sa pang-anim na, nako, tatalon pa ba ako? Ang ginawa ni Naaman, tumalon ulit ng ikapitong ulit. At anong nangyari daw sa kanyang balat? Parang baby skin ang kanyang balat. Amen? Baka mamaya pumunta po kayo ng Israel at mamaya magtatalon kayo doon ng 7 ulit, ha? Yun po yung ginawa ng Diyos dahil po may ketong si Naaman. Si Shadrach, Meshach, and Abednego in Daniel chapter 3, they were burned in the fiery furnace. Dahil ayaw nilang sumamba sa Diyos na ginawa ni King Nebuchadnezzar. But yet, they still stand on their ground in their faith to Yahweh and did not worship the image. At anong nangyari? Nilagay sila doon sa paggawaan ng pandesal. Sinunog sila at nung makita, sino yung parang son of man? Amen? Nasabi ng Panginoong Diyos sa Isaiah, when you go through the fire, I will be with you. Hindi kayo masusunog. Amen? Kinakailangan lamang po tindigan natin ang ating pananampalataya. Huwag na po tayong magpakalayo-layo. Puntahan na po natin ang Panginoong Jesus. One of His notable miracles in the whole Gospels na na-document po ng 4 na evangelists ay ang feeding of the 5,000. Amen? Nagparami ang Diyos ng tinapay at mga isda. In John chapter 11, tinawag niya si Lazarus. Sabi niya, Lazarus! Come out! Sumisigaw lang po ako kasi yun talaga yung sinabi ni Jesus. Baka may natutulog po dyan. That He raised the dead. Amen. Naniniwala ba kayo sa panahon natin ito kung anong ginawa ni Jesus, magagawa din po natin? Bakit po? John chapter 14. It says there, greater works you will do than this because I go to the Father. In Acts chapter 3, panahon po ng mga disciples, in Acts chapter 3, Peter and John was around 3 o'clock in the afternoon was walking at the gate beautiful. And what happened? May beggar po doon, a lame man that is begging. Nanghihingi ng limos. Sabi ni Peter and John, look at us. Akala siguro tatanungin yung GCash. Or tatanungin niya kung may bibigay silang pera. O tatanungin kung magkano ang kailangan. Sabi ni Peter, silver and gold have I none. But what I have, I give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Amen? At anong nangyari? Tumayo yung lame man and anong sabi nung kanta? Sabi din ng verse, he's walking and leaping and praising God. Amen? Naniniwala po ba kayo na yan po ay kayang gawin ng Diyos natin sa panahon na ito? Amen? You know, for people to believe that our gospel is true, it would be always coupled by signs, wonders, and miracles. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last example po ng mga biblical examples, Acts chapter 19, verse 11 to 12. Paul used handkerchief and aprons to heal the sick. Dahil hindi niya mapuntahan ng mga may sakit, pinadadala niya po ang mga panyo at delantar. Para sa ganon, sino man ang mahipo noon, sila ay gagaling. Amen? At naniniwala po ako kung may mga nanonood man po sa atin sa recorded message na ito or sa live stream po natin sa ating Facebook group, the Lord will do great and marvelous miracles because He's not limited by space, distance, and time. Amen? Sabi po ng John chapter 21 verse 25, hindi ko po mai-document lahat po ng mga miracles na ginawa ng Diyos mula Old Testament hanggang New Testament. But it says there in John chapter 21 verse 25, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, kung ang bawat isa ay isusulat, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Sabi po ng Apostle John, na kung isusulat man at itatala ang lahat ng mga bagay, mga himalang ginawa ng Diyos,
Hindi sasapat ang buong daigdig para i-document ito. Amen? Because each and every one of us also has experienced a miracle. Can I hear an amen? Amen. Sino po dito dumating kayo, may karamdaman kayo ngayon at naniniwala kayo na ang Diyos pagagalingin po kayo? Amen. Sino po sa inyo dito, dumating kayo, may suliranin kayo ngayon, alam ninyo, uuwi kayo na nilutas ng Diyos ang inyong suliranin. Amen? Amen. Do you believe that God still do miracles at this time? Amen. Sabi ni Catherine Kuhlman, there would be a day where there would be miracle healing service na lahat na pupunta na may sakit, gagaling. Amen? When I was watching, grabe ang ginagawa ng Panginoon, mga naka-wheelchair, dinala sila doon, naka-wheelchair sila, ngayon sila na nagtutulak ng wheelchair nila. Amen? Pag na tayong lalayo sa Aurolio pa lang, ang dami na pong himala ang ginawa ng Diyos. Sabi po ng mga iba, there would be creative miracles kasi yung isang bata umiiyak. Bakit umiiyak? Hindi pantay ang paa. Pagkatapos mag-pray, habang nag-worship, yung kanyang paa literally growed. And do you believe na available pa rin po iyon? Amen? I want you to have faith. Gusto ko pong taasan natin yung ating pananampalataya na ang Diyos naghihimala pa rin po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Some things that I want to leave before we pray. Number 1, God is a miracle-working God. Sabihin po natin, God is a miracle-working God. Taas nga po dito yung kamay na sinasabi ninyong pinaghimalaan kayo ng Diyos. Amen? Amen. Well, the greatest miracle that we ever receive is a changed life. Na binago tayo ng Panginoon. Tignan mo ngayong katabi mo, yaan mismo nakatanggap ng himala. Amen? Dahil ang pinakadakilang himala ay hindi yung kagalingan lamang, kung hindi yung tayong lahat matubos sa apoy ng impyerno, magkaroon ng isang bagong buhay. Yung ilan po sa atin dito, nawala na ng pag-asa yung mga kamag-anak natin na mababago tayo. Amen? Nako, sabi niya, ganyan ka na, mamamatay ka na, ganyan ka na lang. Pero isang araw nakatagpo natin ng ating Panginoong Jesus. Anong nangyari? Binago ng Diyos ang ating buhay. Amen? At ngayon, nakita mo ngayon ang taong yan. Tingnan mo nga yan. Dati hindi naman ganyan ang mukha niyan eh. Ha? Papunta na sa hukay yan. Pero na-meet nila si Jesus, na-encounter nila si Jesus. Ngayon, tignan mo, mukhang bata. God's expertise is in performing miracles. Amen po? Amen? Naniniwala ba kayo na ngayong hapon na ito, nasa Facebook Live po kayo o nandito po kayo sa KKB Youth Center, kayang-kaya ng Diyos gumawa ng himala sa iyong buhay? Amen? Sabi po ni J. Rodman Williams, isa po sa mga paborito kong author, God is all-powerful. Siya po ay omnipotent. Sabihin nyo nga, omnipotent. Ibig sabihin po niyan, all-powerful. All throughout the scriptures, there is continuing attestation as the God of all power and might. Basahin po natin Job chapter 5 verse 9. He performs wonders. Sabihin niyo po, wonders that cannot be fathomed. Miracles, sabihin niyo po, miracles that cannot be counted. Sabihin nyo nga, miracles that cannot be counted. Sa Tagalog po, babasahin ko po, mga dakilang gawa niya hindi natin maunawaan. Mga kababalaghan niya ay walang katapusan. Ilan po sa inyo dito nabilang nyo na yung himalang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? Hindi natin mabilang ang himalang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Because His miracles cannot be numbered. Why? Because He is all-powerful. From the past until today, ang kapangyarihan ng Diyos ay ating maaasahan sa bawat aspeto ng ating pong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May mga suliranin po ba? Nahihirapan na po ba kayo sa inyong mga suliranin? Anong sabi po ng Jeremiah chapter 32 verse 27? I am the Lord, the God of all mankind.
Is anything too hard for me? Sa Tagalog, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang mahirap na bagay para sa akin. Sa tingin niyo po ba, yung sitwasyon po na yan, wala na kayong kawala dyan? Sa tingin po ba ninyo na habang buhay, ganito na lang ang sitwasyon ng buhay ko? Hindi na maghihimala ang Diyos sa akin? Brother Luigi, tumatayan naman ako ng loto. Ay, mali po yun eh. Amen? Pero kayang-kaya ng Diyos kumuha ng himala sa buhay ninyo. Yung iba po dito na nagme-maintenance, naniniwala ba kayo mababawasan yung maintenance ninyo ngayong taon? Amen. Isa po sa mga patotoo namin sa port area, yung nanay po nila Tita Susan Gepulye, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung mga nakaraang taon, halos nakatira na ako sa ospital. Ngayon, hindi na ako nagpupunta ng ospital. Amen? Naniniwala ba kayo yung mga nini-reach out natin, hindi lang tayo titigil, makakakilala sa Panginoon yan. Amen? Yung pinaka-notorious na addict dyan sa barangay ninyo, na hindi malapitan ng bawat isa, kayang baguhin ng Diyos ang buhay niyan. Amen? Yung pinakamalalang sakit sa Panginoon, it's just a name because it is said in His Word that every knee that has a name will bow down in the name of Jesus. Anong sabi ng Bible? Kung meron kang bundok ng problema, suliranin, if you have faith, as small as a mustard seed, you can say to that mountain, go, cast yourself into the sea, and it will do it. Amen? Huwag mo sabihin na, ito na naman, mataas na naman yung high blood ko. Huwag po kasi magpapasaway, kakain na naman ng lechon. Tumataas na naman yung sugar ko. Ay, huwag kasi magkakain ng matamis, coke ng coke. Ayan, taas ng sugar. Ang Diyos po naghihimala, pero po tayo katiwala po ng ating mga katawan. Amen? O yung iba, hindi na ako magpapadoktor, magaling na ako. Magpadoktor pa din po tayo. Bakit po? Maaasahan natin yung knowledge and wisdom na nanggagaling sa kanila. Amen? Amen? Makikita po natin dito, for God, as the all-powerful one, nothing is too difficult to accomplish. Nothing is beyond His capability. Tatanungin ko po ulit kayo, ano po yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ninyo nung dumating kayo dito? Ano yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo? Wala po kaming pambigas mamaya. Naniniwala ka ba ang Diyos magsusupply? Wala na daw kagalingan po yung sakit ko. Naniniwala ka ang Diyos nagpapagaling? Yung trabaho po na pina-applyan ko, parang hindi na po ako tatawagan. 1 linggo na po. 1 linggo pa lang, kapatid. Baka nagbakasyon yung HR. Naniniwala ba kayo, yung mga nagnanais ma-promote dito, ipopromote kayo ng Panginoon? Amen. Yung ilan po dito sa inyo, ang dami po ninyong mga kailangang bayaran. Do you believe that God will provide? Yung iba po sa inyo dito, may sakit po at karamdaman yung kamag-anak ninyo. Naniniwala po ba kayong kayang-kaya ng Diyos magpagaling at i-provide ang lahat ng pangangailangan ninyo? Amen. Psalm chapter 77 verse 14, you are the God who performs miracles. You display power among the peoples. Kayo ang Diyos na gumagawa ng himala. Ipinapakita niyo sa mga tao ang inyong kapangyarihan. He wants to prove to us that He is all-powerful. Are you praying for your board examination? Yun ba ang greatest miracle na hinihingi mo sa Panginoon ngayong taon? I want you to know that God still performs miracles. Amen? Mag-aral din tayo. Amen? Hindi yung bibigay ng Diyos sa akin ng sagot. Ang lapis ko'y gagamitin ng Panginoon. Amen? Ibibigay ng Diyos ang wisdom na kailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Psalm chapter 86 verse 10, for you are great and do great miracles. You alone are God. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, anumang gawin ay kahanga-hanga. Why does God
create miracles? Why does God perform miracles? He wants people who haven't believed in Him be amazed that He is still doing a great miracle in our lives. Amen? Nalala ko, isang araw, pinanonood ko lang din si Catherine Kuhlman. Sabi nung isang pinagaling, sabi niya, umiiyak yung pinagaling, sabi niya, hindi ako believer. Kung hindi daw born again believer yung gumaling. Sabi niya, hindi ako believer. Parang nafe-feel nung nagpatotoo na unworthy siya para doon sa himala na iyon. Alam niyo, sabi ni Catherine Kuhlman, hindi namimili ang Diyos ng relihiyon, ng tao na pagkagawa niya ng himala. Lahat tayo recipient ng mercy, ng habag ng Diyos. Amen? Kinahabagan tayo ng Diyos. Sa totoo lang po, kung tutuusin, hindi talaga tayo entitled for a miracle. But because of the mercy of God that is always available, minarapat niya tayo na makatanggap ng himala. Sabi ng Bible, He pours the rain to the good and evil. Kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos gumagawa ng himala sa ating buhay. Pinapakita niya yung kanyang kahabagan. Nalala ko, kung nanood po kayo ng Miyerkules sa prayer revival, nagpe-pray po si Brother Eddie. Grabe, ganun ma-move ang compassion ng ating spiritual director. And I remember Matthew chapter 9, verse 35 to 38, it says there, Jesus went to all the towns and synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing the sick. And then what he did, what he saw the multitudes like a sheep without a shepherd. And he was moved with compassion. Kaya po nagpapagaling ang Diyos kasi maawain po siya. Kaya po naghihimala ang Diyos sa atin kasi napakamaawain ng ating Diyos. Amen? We are not entitled for a miracle, but because of His mercy, because of His atoning sacrifice, the miracles of God has been available for all of us. Amen? Amen? God is verily the God of omnipotence, both in actuality and in possibility. Naniniwala po ba kayo na ang mga imposibleng bagay sa inyong buhay na makamit, imposibleng gumaling ang kamag-anak mo, imposibleng ang gumaling sa karamdaman na yan, kayang-kayang gawin ng Diyos na posible ang himala sa buhay mo. Amen? Why? Because He's merciful. Why? Because He's powerful. And there's no limit in His power. Amen? Basahin ko lamang po yung isang CP ni J. Rodwan Williams sa kanyang libro. Sabi po dito, a further word, God, the omnipotent one, is the God of miracles. Isa po itong theologian na ang sabi niya po, He is God of miracles. Whereas His great power is manifest as we have seen in the works of creation and providence, salvation and consummation. That same power is at work in other wondrous ways. God is fully able to go beyond His ordinary working in nature to perform the extraordinary. Sabihin nyo nga po, extraordinary. The supernatural. Sabihin nyo nga, the supernatural. He can cause a sea to be opened up so that people could walk on dry ground. A day to be lengthened beyond usual 24 hours. Fire to come down from heaven to consume a burnt offering, a physically dead person to be restored to life, a barren womb and a virgin womb to be able to conceive, incurable diseases, mga karamdaman na hindi na gumagaling, diseases and infirmities to be immediately healed, and on and on. God is Almighty. Sabihin nyo nga, God is Almighty. For whom nothing is impossible that He wills to do. Alam niyo po, kanina pinaawit ko yung nothing is impossible eh. Laging pinapaawit yan ni Pastor Joey. Bakit? Ang sabi niya, kaya ako pinapaawit yan to steer the faith of people. Na maniwala sila, kikilos ang Diyos sa buhay nila. Amen?
maniwala tayo na ang Diyos kikilos sa ating buhay. Why? The very reason, because He's powerful and He can do great and wondrous miracles. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ni Catherine Kuhlman, He is omnipotent, omnipresent, omniscient. Therefore, He is not limited by time, nor He is limited by man's ideologies, theories, and preconceived ideas. Ang title po, ang tawag po sa ating mga worship services, Worship and Healing Service. And what should we expect? We should expect miracles to happen, to be a normal occurrence in our worship and healing service. Do you expect that God will do miracles as we worship Him? Amen. Salamat po sa dalawa. Do you expect God will work miracles as we worship Him? Amen. Why? Para i-attest ang kanyang kapangyarihan at i-attest na siya ay Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last po, that I want to share with you this afternoon, everyone can receive a miracle. Everyone can receive a miracle. Pwede bang sabihin sa katabi mo, humanda ka. Maghihimala ang Diyos sa iyong buhay. Ano po ang inyong kalagayan sa oras na ito? Hindi ko po alam yung mga kalagayan ninyo sa oras na ito eh. Pero po isa po ang napagtanto ko po habang ginagawa ko po ang mensahe pong ito. Na yung atin pong katatayuan, sitwasyon sa oras na ito, hindi po yan hadlang para ikaw ay makatanggap ng himala. Amen? Happy birthday. Ano yung sitwasyon mo ngayon? What is your situation right now? Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po hadlang ang sitwasyon na iyan para kumilos ang Diyos at maghimala para sa iyong buhay. You just have to have faith in God that He is able to perform miracles in your life. Sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Sabi niya, sa sitwasyon mo ngayon, ang sinasabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ano yung sitwasyon mo? Sa oras na ito, may pangangailangan kang mahigpit? Mayroon kang sakit at karamdaman na iniinda? I want to tell you that nothing is impossible for God and nothing is too difficult for God. Amen? Sabi, lagi sinasabi, magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way galaxy, ang Diyos mananatiling Diyos at siya ay gagawa ng himala. Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? Are you sick? It says there in Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Are you in need? It says there in Philippians 4:19 that, and my God will meet your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ano sitwasyon mo ngayon sa buhay mong ito? Madalas, siguro, as I discern right now, ang dami na nating napakinggang mensahe tungkol sa signs and wonders. Amen? Ang dami na nating theory na narinig na ang Diyos naghihimala, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos nagpapalaya, ang Diyos nagbabago ng buhay. Pero sa ating mga buhay, hindi nagiging realidad. Can I hear an amen, church? Inutak lang natin. Hindi natin isinapuso na ang Diyos naghihimala, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos natin mahabagin.
He heals. He performs miracles. Why? Because of His love and mercy towards His people. Ang atin pong mga sitwasyon sa pagkakataon pong ito might be the right position for you to receive and experience God's power and miracles in your life. Amen? Bakit po? Miracles are available for everyone. Ano pong dapat natin gawin? Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. How can we receive a miracle? Naalala ko lang po ang isang kwento sa Bible. Mark chapter 5, verse 21 to 43. Si Jairus, pumunta siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, mamamatay na yung anak ko. May sakit siya, parang mamamatay na. Sabi niya, kung may magagawa po kayo. Habang si Jesus at si Jairus papunta sa bahay ni Jairus, may isang babaeng dinudugo. Narinig niya na yung mga patungkol kay Jesus for a very, very long time. Sabi doon, 12 years na siyang dinudugo. Pumunta siya sa doktor, imbis daw na yung kanyang sitwasyon ay bumuti, lalong lumalala. Narinig niya yung patungkol kay Jesus at sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ni Jesus. Gagaling ako. Nakipagsiksikan yung babae na yun sa mga tao. And hinawakan niya yung dulo ng laylayan ng Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga disciples, Lord, ang dami-daming tao. Hahanapin mo pa yung sinong humipo sa'yo. Sabi ni Jesus, may humipo sa akin, may lumabas na kapangyarihan sa akin. Ang nangyari, natatakot yung babae na dating inaagasan ng lugo ng pinagaling ng Panginoon. Pinagtapat niya kay Jesus lahat ng nangyari. Sabi ni Jesus, umuwi ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Habang nangyayari yun, pumunta yung mga tauhan ni Jairus sa kanya. Sabi niya, patay na anak mo. Sabi ni Jesus, take courage. Do not be afraid. May takot ba kayo sa inyong mga buhay? Pumunta sila doon sa bahay. Alam mo, para silang mga Pilipino, iyakan ng iyakan. Nag-iiyakan. Sabi ni Jesus, hindi patay ang bata, tulog lang. Nagtawanan sila. Parang mga baliw, nag-iiyakan, tapos tumawa din. Ano? Pinaalis niya yung mga tao. Tinira niya si James, si Peter, at si John. Andun yung magulang ng bata. Ang sabi ni Jesus, talita kum. Hinawakan niya yung bata sa kamay at bumangon yung bata at pinakain niya. Maybe, hindi po kayo yung nangangailangan ng himala ngayon. Somebody from your family is needing a miracle. And you're believing for it for a long time. Maybe kayo yung babaeng inaagasan ng dugo. Kahit anong gawin, mangyari. Na namang nangyayari sa akin, tumalala pa yung sakit ko, Brother Luigi. Or lumalala yung sitwasyon ko. I want you today to come to Jesus. I want you today to touch the hem of His garment and believe for a miracle in your life. How can we receive a miracle? 3 bagay lang po ang aking iiwan and then we close. Number 1, come to Jesus. Come to Jesus. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Malamang ilang beses na tayo nakakapakinig ng mga kwento tungkol sa mga himala ng Panginoong Jesus. Teorya na lang sa atin. Ilang beses na tayo nakakapakinig ng mensahe tungkol sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay na muli at kung sino man tatanggap sa kanya, makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ilang beses lang, tumadaan dito, lumalabas dito. Pero po ang pinakamagandang himala na nangyari sa buhay natin, nakakilala po tayo sa ating Panginoon. Amen?
Coming to Jesus is the greatest miracle that we could ever receive. Number 2, have faith. And without faith, Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God because anyone who comes to God, comes to Him, must believe that He exists and that He rewards. Sabihin niyo po, He rewards those who earnestly seek Him. Number 3, believe. If you believe, sabi po na Matthew chapter 21 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ulitin ko po. Lahat po tayo pwede pong makatanggap ng himala. Sabihin mo sa katabi mo, maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo ang Diyos maghihimala sa ating mga buhay? Amen. Tumayo nga po tayo at pumalakpak ng malakas na malakas sa ating Diyos ng himala sa oras na ito. Come on! Yung pinakamalakas nga na palakpak sa ating Diyos. Nangangarap po tayo hindi lamang ng church building. Pero po, nawa yung ang panalangin natin, ang church building, maging panalangin po sana natin yung church building po na yun. Doon, may signs and wonders. Na lahat ng papasok ng may sakit doon, gagaling. Lahat ng may mga matinding pangangailangan, kakatagpuin ng Diyos. Na lahat na nandito ngayon, naniniwala ako, kakatagpuin tayo ng ating Panginoon. Amen? Again, the first step on how can we receive a miracle is to come to Jesus. If you haven't accepted the Lord Jesus Christ in your heart, the greatest miracle, ang pinakamagandang himala na tatanggapin mo ngayon, hindi lamang kagalingan, hindi lamang kasagutan sa iyong panalangin, kung hindi tatanggapin mo ang isang buhay na walang hanggan buhat sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tatanggapin mo at maniniwala ka sa Panginoong Jesucristo, John chapter 1 verse 12, it says there, to him who receive Him, to whom who believe in His name, He gave the right to become children of God. Matatawag na natin ang ating Diyos na Ama. Ama namin, Ama namin. Hindi na tayo katulad dati na nananalangin ng Ama namin, Ama namin. Puro Ama namin sumasadingding. Natatawag na natin ng ating Diyos ngayon. At sa isang panalangin lang, makakatanggap tayo ng himala. Your miracle can be just one prayer away. Ang himala na pwede mong tanggapin sa oras na ito ay magmumula lamang sa isang panalangin. Sa oras na ito, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay mo at nais mong maghimala siya sa buhay mo, sundan mo ko sa isang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, inaamin ko na ako'y nagkasala mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. At hinihingi ko ang mapupulang dugo ng Panginoong Jesus. Na maglinis sa aking mga kasalanan. Simula ngayon, aking tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon, personal na tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoong Jesus, manirahan ka sa aking puso. Baguhin mo ang aking puso at buhay. Baguhin mo ang aking isipan. At banal na Espiritu. Tulungan niyo po ako. Na sumunod sa aking Panginoong Jesucristo. Habang ako'y nabubuhay.
habang ako'y nabubuhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You know what just you did? You just become born again. Ang born again po ay hindi relihiyon. John chapter 3 verse 3 says there that no one cannot enter the kingdom of God unless he is born again. It says there in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya'y binago na. Sa oras na ito, lahat tayo maaaring makatanggap ng himala. At sa oras na ito, kung ikaw nananalangin ka ng himala para sa iyong buhay, mahabagi ng Diyos, mapagmahal ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, at kayang-kaya niyang gumawa sa iyong buhay. We will open the altar this afternoon. And I want you to come if you need a miracle and believe by faith as you step by faith that God will do miracles in your life. Come on. Hallelujah. Let's sing the song. Ikaw ang Diyos ng himala. If you want to come to the altar to receive your miracle, the Lord is calling you right now. The altar is available. Just step in faith. Ngayon at kailanman, kapangyarihan. If you need a miracle in your life, come to the altar. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Hands are lifted. Come on, let's just worship the Lord. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, Jesus, ikaw ang Diyos na himala. dakilang Diyos, dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, Ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan na kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Minsan pa, dakilang Diyos, dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. just be in the atmosphere of worship and position to receive right now your miracles. Ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan na kaligtasan. Dakila ka, Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng himala. ikaw ang Diyos na himala. Yes, so God. Our miracle worker is here. Our miracle worker is here. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Everybody sing. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago.
don't want you to miss this time. Sa oras pong ito, just be in the position to receive your miracle. Maniwala po tayo na ang Diyos, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kapangyarihan, kikilos po siya ng may himala sa atin pong mga buhay. Just believe. Do not be afraid. Just believe. Sa oras pong ito, as we lay hands over these people, let us be continually in the expectation of faith that God will do wondrous things in your life. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. As I can, Lord, I preach this message. Thank you, Lord, because you are a merciful God, a loving God, an all-powerful, miracle-working God. Salamat po sa paghipo niyo po sa bawat isa po sa amin ngayon pong hapon na ito. Maging sila na nanonood po ngayon sa Facebook Live. Sino man po sa kanila, Panginoon. Yung mga kapatiran po namin na may mga karamdaman o may kamag-anak na may karamdaman. Lord, we speak the healing power of the Lord Jesus Christ to be upon our brethren who are in infirmities, sickness, and diseases, even their loved ones. Panginoon, abutin niyo po sila sa oras na ito. Hindi po maikli ang inyong kamay. Hindi po bingi ang inyong tenga, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa oras na ito, gumagawa ka ng himala even on the screens right now in the mighty name of Jesus. Dalangin po namin sa oras na ito, ang kagalingan po sa bawat kapatiran namin na may karamdaman o ang mga kamag-anak ay may karamdaman. Sa mga kapatiran namin na may mga pangangailangan, may mga hilahin, may mga pagsupok sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, hipuin niyo po sila. At balang araw, ipatotoo nila ang himala na kanilang natanggap buhat sa inyo. I touch no glory, Lord, upon this sermon today. And we thank you, Lord, for your mighty move in our midst this afternoon. We give you all the honor, all the praise, all the thanksgiving in the matchless name of your Son, Jesus. And everybody shout and agree aloud. Amen and amen. Pwede ba natin isigaw yung pangalan ng Jesus na count of 3? 1, 2, 3. Jesus! Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, nothing can compare. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.